Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, kasama ng aming mga inaaralan sa Biblia. Ganon din po sa ating mga kasama na nasa Zoom video conference meeting ngayong gabi. Malugod po namin kayong tinatanggap sa pulong ng mga saksi ni Jehovah para sa gabing ito. At upang pasimula ng ating pagpupulong, inaanyayahan namin kayong tumayo at umawit ng awit bilang 145 na may pamagat na Ang Paraisong Pangako ng Diyos. Ito po ay halaw sa aklat ng Luke. Lubos tayong nagpapasalamat sa Diyos na Jehovah para sa araw na ito dahil tayo ay muling tatanggap ng espiritual na kaloob mula sa Kanya. Sa gabing ito ay sasaklawin ng 3 kabanata ng aklat ng mga awit ang ating mga paksa na tatalakayin sa pagpupulong natin. Mula awit 144 hanggang 146. At binubuo ng 3 bahagi yung ating pagpupulong. Ang kayamanan mula sa salita ng Diyos, maging mahusay sa ministeryo, at pamumuhay bilang Kristiyano. Para sa unang bahagi ng kayamanan mula sa salita ng Diyos, na para sa 10 minutong maiksing pahayag na may paksa na maligaya ang bayan na ang Diyos ay si Jehovah. Ito po ay ihaharap sa atin ni Brother Andy Panganiban. Isa sa kapansin-pansing katangian ng mga lingkod ng Diyos na Jehovah ay yung pagiging maligaya at masaya. Oo, nakikita nga ito sa ating mga asamblea, konbensyon, sa mga pagpupulong at ganoon din sa pagsasalo-salo at paglabas sa larangan. Ngayon, ang tanong, bakit ba tayo masaya mga kapatid? Masaya tayo at maligaya dahil nakilala natin ang Diyos na si Jehovah. Ang maligayang Diyos at nagbibigay siya ng maraming dahilan sa atin upang tayo ay maging maligaya. Kaya sa pahayag na ito, pag-usapan pa natin kung bakit ba naging maligaya ang bayan na ang Diyos ay si Jehovah. Una, pinagpapala ng Diyos na Jehovah ang mga umaasa sa Kanya. Ngayon, basahin natin yung ating unang teksto dito sa aklat ng mga awit, sa awit 144, ang talata ay 11 hanggang 15. Pakisuyo sa inyong mga Biblia at inyong gadget. Kung nariyan na kayo mga kapatid, ganito yung sinasabi. Sa 11, sagipin mo ako at iligtas mula sa kamay ng mga banyaga na nagsisinungaling at nagtataas ng kanang kamay para sumumpa sa hindi totoo. At ang mga anak naming lalaki ay magiging gaya ng mga batang halaman na mabilis lumaki. Ang mga anak naming babae ay magiging gaya ng inukit ng mga haligi sa mga kanto ng palasyo. Ang mga imbaka namin ay mag-uumapaw sa iba't ibang uri ng ani. Ang mga kawa namin sa bukirin ay darami ng 1,000, ng 10,000. Ang mga baka namin buntis ay hindi mapipinsala o makukunan. Walang maririnig ng mga daing sa aming mga liwasan. Maligaya ang bayan na gayon ang kalagayan. Maligaya ang bayan na ang Diyos ay si Jehovah. Pansinin natin mga kapatid yung nakaulat dun sa talata 11. Dito si David ay umaasa at humiling kay Jehovah na iligtas siya at palayain mula sa mga masasamang kaaway ng bansang Israel noon. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili dahil kahit na siya ay isang magaling na mandirigma. Sa halip, nagtiwala at humingi siya ng tulong kay Jehovah. At doon naman sa talatang 12 hanggang 14, nakaulat yung pag-asang inaasahan na pinapanghawakan ni David. Pero ang tanong, nangyari ba yung inaasahan ni David, mga kapatid? Oo, pinagpala nga ni Jehovah ang bansang Israel nang iligtas niya ito sa mga kaaway. At nang maghari ang anak ni David na si Haring Solomon, pinagpala ng kasaganaan at walang katulad na kapayapaan ang bansang Israel. Kaya ano yung matutuhan natin dito mga kapatid? Kailangan din nating umasa at magtiwala sa Diyos na Jehovah upang makamtan natin yung mga pagpapalang ibibigay niya sa atin na magbibigay sa atin ng kaligayahan, yung tunay na kaligayahan. Ngayon, basahin naman natin mga kapatid yung aklat ng awit sa awit 146, ang talata ay 5. Kung nariyan na kayo, ganito yung sinasabi. Maligaya ang humihingi ng tulong sa Diyos ni Jacob at umaasa kay Jehovah na kanyang Diyos. Oo, bukod nga sa mga pagpapalang binibigay ni Jehovah kapag humihingi tayo ng tulong sa Kanya,
may pag-asa rin tayong matatanggap, isang regalong napakahalaga para sa atin. At ito yung nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Ano ba yung regalo na yon? Yung pag-asa nating mabuhay, magpakailanman sa paraisong lupa. At ang pag-asa nating ito ay may hahalin tulad sa isang angkla. Sipin natin yung barko na nakaangkla sa isang dalampasigan. Kapag malakas ang bagyo at malalaki ang alon, napapatatag ng angkla yung barko upang hindi ito masira at maanod papunta sa gitna ng dagat. Ganon din yung pag-asa natin. Tutulong yung pag-asa natin bilang angkla upang mapatatag at makayanan natin yung mga problema at pagsubok na kinakaharap natin. Malabanan natin o mapagtiisan din yung mga pang-uusig na ginagawa sa atin at makayanan pa nga yung nakaambang na kamatayan. At ang pag-asa natin ay mahihalin tulad din sa helmet. Tutulong naman ito sa atin upang yung isip natin ay maging tama yung gagawin or iniisip at maiwasan natin yung masasamang impluensya sa paligid natin na binibigay ng kalaban ng Diyos na Jehova, si Satanas na Diablo. Kaya nakita natin na yung dahil sa pag-asa natin, lalo tayong napapalapit kay Jehova. Nadarama natin kung gaano tayo niya kamahal at nakikinabang tayo sa mga pag-aasa ang binibigay sa atin ni Jehova. Ang tanong naman mga kapatid ngayon, magiging masaya ba tayo magpakailanman dahil ang Diyos natin ay si Jehova? Tingnan natin yung sagot dito sa awit 146, ang talata ay Gs. Kung nariyan na kayo, ganito yung sinasabi. Awit 146, talata Gs. Si Jehova ay magiging hari magpakailanman. Ang iyong Diyos, o Sion, sa lahat ng henerasyon, purihin siya. Kaya para sagutin yung tanong natin kanina, oo. Gaya ng sinabi dun sa teksto, dahil ang kaharian ni Jehova ay magiging walang hanggan o magpakailanman, tiyak na magiging masaya rin tayo magpakailanman. At tatapusin at wawakasan ng Diyos na Jehova ang masamang sanlibutan ni Satanas. At halos makalipas ang 1,000 taon na pagdurusan ng mga tao, mawawala na yung kapigatian at magkakaroon na ng kaligayahan. Mawawala na yung pagdurusa gaya ng ginagamit, gaya ng binabanggit sa Apokalipsis 21, 3 at 4. Kung sa panahon ngayon, alam natin na maraming tao ang sobra-sobra na yung pagmamahal sa sarili. At sinasamba na rin ang pera o pera na lang yung kanilang iniisip at yung kaluguran. Mga taong sabik sa mga bagay na magpapasaya sa kanila. Ang ganitong tao ay alam natin na hindi tunay na maligaya at pansamantala lamang yung kaligayahan nila. Pero sa kabaligtaran, ibang-iba ang mga taong umaasa at nagtitiwala kay Jehova, ang bayan niya. Sila ay magkakaroon ng masayang buhay na walang hanggan dahil sa dahil sa pag-asang pinangako ng Diyos na Jehova. Tulad ng makikita natin sa ating artwork sa larawan, pakisuyo. Nakikita niyo ba yung sarili niyo dyan, mga kapatid? Oo, nakikita natin dyan yung iba't ibang mukha mula sa iba't ibang henerasyon. May bata, may teenager, may mga sumusulong na sa edad, at mapapansin din natin yung iba-ibang kulay ng kanilang balat. Ibig sabihin, nagmula sila sa iba't ibang bansa. Pero bahagi sila ng bayan ng Diyos na Jehova. At tapat na naglilingkod sa kabila ng mga problema at pagsubok na nararanasan. Salamat sa ating artwork. Oo, patuloy na lumalago ang pag-ibig sa gitna ng bayan ni Jehova. At dumarami tayo taon-taon. Sa ating nakaraang asambleya, may mga bagong bautismo at nag-aalay ng buhay nila para kay Jehova. Katibayan nito na namamahala na nga ang kaharian ng Diyos na Jehova at ang mga kamanghamanghang mga pagpapala ay makikita na natin sa malalapit na hinaharap. Kaya ano yung determinato natin gawin, mga kapatid? Kailangan na tayo ay patuloy na umasa at magtiwala sa kay Jehova. Gawin ang kalooban niya at patibayin ang pag-asang ipinangako niya sa atin. At tunay nga na magiging maligaya ang bayan na ang Diyos ay si Jehova.
Maraming salamat, Brother Panganiban, sa malinaw na pagharap sa amin ng paksa na maligaya ang bayan na ang Diyos ay si Jehovah. Agad po tayong tutungo sa ating ikalawang bahagi, ang espiritual na hiyas. Ito po ay 10 minutong talakayan. Ang talakayan na ito ay pangungunahan po sa atin ni Brother Vince Daulong. Para po sa ating paghukay ng spiritual na hiyas, sino po ang nais magbasa ng awit 145, talatang 15 and 16? Pakisuyo kay Sister Vasquez. Sa iyo umaasa ang lahat, binibigyan mo sila ng pagkain sa tamang panahon, binubuksan mo ang iyong kamay at ibinibigay ang inaasam ng bawat bagay na may buhay. Salamat po. Para po sa ating unang tanong, paano makakatulong ang tekstong ito sa pagtrato natin sa mga hayop? Pakisuyo, Sister Lara. Nakatulong nga po ang tekstong ito na tratuhin na may pagpapahalaga at tratuhin natin na mabuti ang mga hayop. Kahit noong panahon pa man po ng kautosang mosaiko, pinapakita na po doon kung paano gusto ni Jehovah na tratuhin natin ang mga hayop na may awa. Dahil sinama niya pa nga po sila sa makikinabang sa pagpapahinga sa araw ng Sabat. Salamat po. May karagdagan po pong komento. Kung wala na po, dumako na po tayo sa ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Quinones, pakisuyo. Dito po sa awit 144, verse 4, binanggit na ang tao ay gaya lang ng hininga na mabilis maglaho or parang anino na mamayaan dyan, tapos wala na. So, kung nung binasa ko to dati, kahit hanggang ngayon, parang iniisip ko talaga para tayong disposable lang na ngayon, okay, mamaya pwede nang mawala din. So, kung minsan din, hindi lang yung tao, pati yung ating mental, emotional, parang madali tayong makaramdam ng nababaliwala or hindi mahalaga. Pero maganda yung karugtong na verse sa 145:8 na si Jehovah ay mapagmalasakit at maawain, lalo na sa kanyang mga lingkod. Kaya huwag tayo masyadong emotional o di makatwiran sa ating mga sinasabi kapag pakiramdam natin ay hindi tayo mahalaga. Salamat po. Pakisuyo kay Brother Roy Mata. Awit 144:15, maligaya ang bayan ng Diyos ay si Jehovah. Paano nagiging maligaya? Ano ang sukatan? Ang tunay na kaligayahan, hindi nakadepende sa yaman. Ang tunay na kaligayahan, hindi nakadepende sa kaibigan. O ang tunay na kaligayahan, hindi nakadepende sa tagumpay natin. Ang tunay na kaligayahan, nakadepende sa malapit na kaugnayan kay Jehovah. Salamat po. Pakisuyo po kay Brother Shares sa gitna. Sa awit 146, talata 3, binanggit po doon na huwag kayong umasa sa mga pinuno. Kaya natutunan ko po dito na hindi dapat po tayong umasa sa gobyerno ng tao dahil hindi po nila kayang iligtas kasi tao lang din po sila. Dahil si Jehovah lang pong may kakayang tumulong at magligtas sa atin. Salamat po. Kay Sister Hirotani, pakisuyo. Sinasabi sa awit 146:5, maligaya ang humingi ng tulong at umaasa kay Jehovah. Ang tunay at namamalaging kasiyahan ay nagmumula sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Alam natin na kapag kay Jehovah tayo umasa, hindi tayo mabibigo. At kung sinusunod natin ang pamantayan niya, sumasaya tayo dahil sa pagkakaalam na nagbibigay tayo ng kalaguran sa katastasan Diyos na Jehovah. Salamat po. Kay Sister Ampi Calso, pakisuyo. Habang tinitingnan ko ang mga retrato, walang muka good yun, maging ang aking pamilya.
ganun pa man din, kahit wala kami dyan sa retrato, may kasiyan akong matamasa. Bakit? Sa isip at puso ko, si Jehovah ay pinaglilingkuran namin ng buong katapatan at kagalakan. Ayon sa awit 145 verse 16, binubuksan mo ang iyong kamay at ibinibigay mo ang inaasam ng bawat bagay na nabubuhay. Salamat po. Sister Lilia Vasquez, pakisuyo. Sa awit 145 verse 1, binanggit doon na dadakilain kita o aking Diyos na hari, pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman. Magagawa ko nga yung pagpuri sa pangalan ng Diyos na Jehova sa pamamagitan nga ng paggamit ko ng aking dabi para makilala siya ng mga tao sa pangangaral ng mabuting balita sa lahat ng uri ng tao. Ganon din, magagamit ko ang kanyang pangalan sa panalangin at sa pamamagitan din ng aking paggawi dahil daladala ko ang kanyang pangalan. Salamat po. Sister Maglangit, pakisuyo. Sa awit 144:15 din po, maligayang bayan na gayon ang kalagayan. Maligaya ang bayan na ang Diyos ay si Jehovah, papuri ni David. So bilang lingkod ni Jehovah, naging mas malinaw sa atin yung pag-asang pinakahihintay natin, yung pagpuksa ng Diyos sa masama, na susundan naman ito ng namamalaging kapayapaan at kasaganaan para sa mga matuwid. Kaya nagdudulot ito ng tunay na kaligayahan para sa bayan ni Jehovah. So tulad po ni David, pupurihin ko si Jehovah palagi. Salamat po. Sister Tina Di Macali, pakisuyo. Napahalagahan ko po yung awit 145:14. Inaalalayan ni Jehovah ang lahat ng nabubuwal at itinatayo ang lahat ng nakayukod. Pinahalagahan ko po ang tekstong ito na pasalamatan ang pagpapala po ni Jehovah sa akin sa araw-araw. Kasi kung mag-overthink po ako sa mga problema, mga alalahanin ko, baka hindi ko na po pahalagahan yung mga bagay na inilalaan niya sa akin at mawala din po yung kagalakan ko sa mga tumuhuin ko. Pero titiyak po ng teksto na talagang umaalalay si Jehovah sa ngayon at sa hinaharap. Salamat po. Sister Umali, pakisuyo. Hiyas po para sa akin yung nakaulat sa awit 145:8. Napakasayang malaman nga po na si Jehovah ay mapagmalasakit o sa footnote binabanggit na siya ay magandang loob. Bakit? Kasi kahit yung mga taong hindi sumasamba sa Kanya o mga taong di nakakakilala sa Kanya, pinaglalaanan niya pa rin ng pagkain, nagpapaulan pa rin siya sa mga taong yon ayon dun sa Gawa 14:17. Patuloy na gumagawa si Jehovah ng mabuti kahit dun sa mga hindi nakakakilala sa Kanya. Kaya nakatulong tong teksto sa akin na gumawa din ng mabuti, ganun din sa mga di nakakakilala kay Jehovah. Salamat po. Pakisuyo po kay Sister. Para din sa akin po, sa Salmo 145, verse 2, sinabi dito na pupurihin si Jehovah sa buong araw at saka magpakailanman. Kaya para sa akin, talagang sa lahat ng binigay sa akin na ni Jehovah na Diyos na kabutihan, talagang pupurihin ko siya magpakailanman. Salamat po. Pakisuyo kay Brother Tom Villavicencio sa harapan. Yung binanggit doon sa awit 145 verse 9, sabi doon si Jehovah ay mabuti sa lahat. Paano natin nakita na talagang si Jehovah ay mabuti sa lahat? Halimbawa, yung binanggit kanina, yung ulan. Hindi lang naman tayo ang nakikinabang sa ulan, kundi pati yung iba na hindi naglilingkod sa Diyos na Jehovah. Kaya naman, ipinapakita lang natin na dapat talaga natin siyang papurihan. Salamat po. Pakisuyo, Brother Umali. 144 verse 4, ang tao ay tulad lang ng hininga, so maikli lang yung buhay natin. So para masulit yung buhay natin, abot tayo ng privilege. Pwede natin pag-aralan paano ba maging pioneer, paano ba maging MS, paano ba maging elder. Kaya kahit maikli lang yung buhay natin, enjoy naman natin to kasi ginamit natin para kay Jehovah. Para po sa huling komento, pakisuyo po sa ating study sa likod.
Sa awit 144 verse 3, sinasabi sa awit, Jehovah, ano ang tao para pansinin mo? Ang anak ng taong mortal para pagmalasakitan mo. Natutunan ko na mahal talaga tayo ni Jehovah dahil hindi niya tayo pinapabayaan kahit na hindi tayo sakdal at ulit-ulit natin siyang nasasaktan. Talagang nagmamalasakit siya at pinapagpala pa rin niya tayo. Salamat po sa inyo mga nakapagpapatibay na komento. Paumanhin po sa mga hindi natawag. Maraming salamat, Brother Daulong, sa pangunguna sa 10 minutong talakayan para sa spiritual na iyas. Tayo po ay dadako na sa ating unang estudyante para sa pagbabasa ng Biblia. Sa loob ng 4 na minuto, babasahin po sa atin ang Aklat ng mga Awit, Kabanata 144, mga talatang 1 hanggang 15. Ang ating estudyante po ngayong gabi ay si Brother Odi Belmonte. Purihin nawa si Jehovah na aking bato, na nagsasanay sa mga kamay ko sa pakikipaglaban at sa mga daliri ko sa pakikipagdigma. Siya ang aking tapat na pag-ibig at tanggulan, ang aking ligtas na kanlungan at tagasagip, ang aking kalasag at kublihan. Isinusuko niya sa akin ang mga bayan. O Jehovah, ano ang tao para pansinin mo? Ang anak ng taong mortal para pagmalasakitan mo. Ang tao ay gaya lang ng hininga. Ang mga araw niya ay gaya ng aninong mabilis na naglaho. O Jehovah, ibaba mo ang iyong langit at bumaba ka. Hipuin mo ang mga bundok at pausukin. Magpakidlat ka at pangalatin mo ang mga kaaway. Pahilugpusin mo ang iyong mga palaso at lituhin mo sila. Iunat mo ang iyong mga kamay mula sa itaas. Sagipin mo ako at iligtas mula sa rumaragasang tubig. Mula sa kamay ng mga banyaga, nagsisinungaling at nagtataas ng kanang kamay para sumumpa sa hindi totoo. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Aawit ako ng mga papuri sa iyo, sa saliw ng instrumentong may 10 kwedras, sa iyo nagbibigay ng tagumpay sa mga hari, at nagliligtas sa lingkod mong si David na nakamamatay na espada. Sagipin mo ako at iligtas mula sa kamay ng mga banyaga, na nagsisinungaling at nagtataas ng kanang kamay para sumumpa sa hindi totoo. At ang mga anak naming lalaki ay magiging gaya ng mga batang halaman na mabilis lumaki. At ang mga anak naming babae ay magiging gaya ng inukit na mga haligi sa mga kanto ng palasyo. Ang mga imbaka namin ay mag-uumapaw sa iba't ibang uri ng ani. Ang mga kawan namin sa bukirin ay darami ng libo-libo ng 10,000. Ang mga baka naming buntis ay hindi mapipinsala o makukunan. Walang maririnig na mga daing sa aming mga liwasan. Maligaya ang bayan na gayon ng kalagayan. Maligaya ang bayan na ang Diyos ay si Jehovah. Maraming salamat, Brother Belmonte, sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Si Brother Belmonte ay ating sinasanay sa Aralin 11 ng ating brochure na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ang aralin ay may kinalaman sa sigla. Makatutulong yung ating yung sigla sa pagganap natin ng bahagi natin, ito man ay pagbabasa o isang maiksing pahayag, para mapakilos natin yung ating mga tagapakinig. Merong ilang payo dito na maaari nating isalang-alang para mapalitaw natin yung sigla sa ating bahagi. Una, maging pamilyar tayo dun sa ating material. Yung ating binabasa ba ay isang kwento o isang ekspresyon ng pagpapahayag? Yan. Pwedeng ganon, no? Pangalawa, o pangatlo, ay gawing buhay ang bahayag at presentasyon mo. Magagampanan natin ito kung tayo ay magsasalita ng may damdamin at makatutulong din yung ekspresyon ng ating mukha. Okay, sa kabuuan, naging mahusay ang pagganap mo sa iyong bahagi, Brother Odi Belmonte. Dumakot tayo mga kapatid sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, ang maging mahusay sa ministeryo. Meron tayong 3 bahagi muli at sasanaying mga estudyante. Para sa unang bahagi ng maging mahusay sa ministeryo, ang setting po ay pagpapasimula ng pakikipag-usap sa bahay-bahay. Ito po ay gagampanan sa atin ni Sister Priscilla Blancad, kasama ang kanyang may bahay, Sister Raquel Alimanio. Hello, good morning.
Dito ka pala nakatira sa pintuang ito? Kasi madalas kaming dumadalaw sa lugar na ito. Napapansin namin na laging sarado yung pintuan. So, pero nakikita namin na may mga sampay naman sa labas. So, nagpakasakali ako uling kumatok. Ano pala pangalan mo? Ako pala si Raquel. Pero ate kasi, lagi wala ako kasi nag-aaral pa ako ng nursing. Kaya wala pa rin lagi tao sa bahay. Ako pala si Presi. Kaya pala, madalas ka ako wala kasi nag-aaral ka pala ng nursing. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Ay naku ate, napakahirap. Kasi maraming salita na kinakabisado gaya po ng RNA, DNA, at saka na pinag-aralan po namin tungkol po sa yung sales nga nagre-renew siya or nag-degenerate po. At saka yung ano po namin, yung professor po namin tinanong. Tapos palaisipan po sa kanya. Kaya pinagawa po sa amin ng reaction paper. Ibig sabihin, yung cells natin nagre-regenerate, nagre-renew. So may kakayahan itong pagalingin yung sarili, no? So yun yung ano mo, yung katanungan mo. So alam mo ba na may sagot ang Biblia dyan tungkol sa tanong mo na yan. So, pwede nating basahin yung Roma 5:12. Tingnan natin kung paano sasagutin ng Biblia yung katanungan mo. Pakisuyuan kita na basahin ito. Pwede papasa. Kaya sa pamagitan ng tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Ayon dyan sa ano mo, ano yung naunawaan mo dyan sa binasa mo mula sa Biblia, Raquel? Ang sabi dyan, yung tao na nagkasala dahil sa kasalanan. So, yung pagkakasala ng isang tao, ano yung naging resulta? Naging resulta po ito sa kamatayan. Kamatayan. So, dahil doon sa pagkakasala, kaya lahat tayo nakakaranas ng kamatayan. So, Biblia lang ang makakasagot sa tanong na yan. Wala sa ibang aklat. So, may tanong ka pa? Ate, bakit po tayo namamatay? Napakaganda yung tanong mo na yan, no? Actually, sasagutin natin yan sa susunod na linggo pagbalik ko, no? Gamit yung aklat na ito, Masayang Buhay Magpakailanman, sa chapter 2, matatalakay natin yung sagot dun sa tanong mo. Sige, babalik ako sa linggo. Sige ate, hintayin kita. Salamat. Yes, sa'yo na to. Maraming salamat, Sister Blancad, at sa iyong may bahay, Sister Raquel Alimanio. Si Sister Blancad ay sinasanay natin sa aralin 1.5 ng brochure na Mahalin ang mga tao. Ang paksa doon ay makinig. May payo dito, huwag magsalita na magsalita. Bakit kaya? Para malaman natin kung ano yung damdamin o iniisip ng ating kausap. Kung siya ay magkakaroon ng pagkakataon na ipahayag ito, yan, makatutulong sa atin na nakikipag-usap sa kanya kung ano yung paksa na pwede nating iharap sa ating pakikipag-usap. Sa bahagi ni Sister Blanca, nakita natin na yung kanyang may bahay ay nasa medical field. Kaya ang kanyang paksa na naiharap ay tungkol sa kung bakit nagkakasakit at namamatay ang mga tao. Sa kabuuan, Sister Blancad, naging mahusay ang iyong pagganap sa iyong bahagi. Salamat sa inyo, mga kapatid. Ang sunod na estudyante natin para sa maging mahusay sa ministeryo, ang setting nila ay pagdalaw muli sa di formal na pagpapatotoo. Tunghayan natin ang bahagi ni Sister Sara Arino, kasama ang kanyang may bahay, Sister Marilyn Torres. Kamusta po kayo, Ate Marilyn? Sakto po ang pagdaan ko dito sa tindahan ninyo. Kamusta po kayo? Okay naman ako. Kaya lang maraming ginagawa sa umaga. Alam mo ba, kapag may tindahan ka, halos hindi ka na makaupo. Ikaw pa rin kausap ko last week? Opo, mabuti naman po at naalala niyo pa ako. Sa katunayan po, nag-iwan ako ng brochure na, ayan yung hawak niyo po, Masayang Buhay Magpakailanman. Gusto ko pong talakayin sa inyo ang Aralin 1. Pero bago po yun, nais ko po sana na panoorin natin yung paano ba ginagawa ang pag-aaral ng Biblia. Nakita po ninyo kung paano yung pag-aaral ng Biblia. Napakasimple lang at madaling
intindihin. Sige po ate, itry natin dito sa Aralin 1. Open niyo po. Pakisuyo pong pakibasa itong paragraph 1. Anong mga tanong ang sinasagot ng Biblia? Sabi dito, sinasagot ng Biblia ang mahalagang tanong na ito. Paano nagsimula ang buhay? Ano ang layunin ng buhay? Bakit nagdurusa ang mga tao? Anong nangyayari sa atin kapag namatay tayo? Kung gusto ng mga tao ng kapayapaan, bakit may mga digmaan? Anong mangyayari sa lupa sa hinaharap? Marami ang naghaharap ng sagot sa mga tanong na yan at nakita ng milyon-milyon tao ang nakakakumbinsing sagot ng Biblia. Salamat po sa pagbabasa. Sa tanong, Ate Marilyn, anong mga tanong ang sinasagot ng Biblia? Sabi dito, paano nagsimula ang buhay? Ano ang layunin ng buhay? Ano mangyayari kapag namatay tayo? Salamat po sa sagot niyo. Kaya po sa milyon-milyon tao sa mundo, isa rin po kayo sa mga nagtatanong ng mga tanong sa buhay. Sa susunod po na pagbabalik ko, pag-aralan naman po natin itong number 2. Paano tayo matutulungan ng Biblia na maging masaya naman sa buhay? Kaya po itong pag-aaral natin ay mahirap po ba? Hindi naman. Mabilis pala ang pag-aaral. Talagang simple nga. Ayan, mahusay po ano. Kaya po sa katunayan, mas pinadali at pinaikli na ang pag-aaral ng Biblia. Kalaki po ng bawat aralin ng mga video o mga karanasan na talagang nakakapagpatibay po sa mga tao. Gaya po ninyo na bagaman busy sa umaga, ay naisisingit pa rin po ang pagbabible study. Sa katunayan po, Ate Marilyn, ay nag-aaral na po tayo ng Biblia. Sa susunod po na pagbabalik ko, okay lang po ba sa ganitong oras po, sa hapon? Oo, Sarah. Para wala na gaanong customer sa hapon kasi sa umaga talagang busy ako. Opo, naintindihan ko naman po yun. No? Balik po ako sa ganitong oras sa hapon po. Salamat po. Maraming salamat, Sister Arino, at sa iyo may bahay, Sister Torres. Si Sister Sara Arino ay ating sinasanay sa Aralin 7.4 ng brochure na Mahalin ang mga tao. Ito ay may kinalaman sa makipag-appointment. Mahalaga na makikipag-appointment tayo sa ating mga binabalikan o mga return visit. Pagpapakita ito ng paggalang doon sa kanilang panahon at oras. Bagaman layunin talaga natin na maipaabot yung mabuting balita, ayaw naman natin na maging walang galang doon sa panahon na kanilang pinagkakabalahan. Sa bahagi ni Sister Arino, nakita natin na siya ay nag-adjust siya doon sa schedule ng kanyang may bahay. So may trabaho siya, inalam niya kung anong oras siya pwede at doon niya ibinigay yung oras at lugar na kanilang pagdarausan ng pag-aaral. At syempre pa, kung tayo ay nakipag-appointment, dapat tuparin natin iyon. Salamat Sister Arino at sa iyo may bahay si Sister Torres para sa mahusay na pagganap ng inyong bahagi. Ang ating huling estudyante para sa maging mahusay sa ministeryo ay 4 na minutong pahayag na may paksa na dapat magkaroon ng matinding paggalang ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ito po ay gagampanan sa atin ni Brother Brian Jacinto. Taong 2018, ayon sa pagsasaliksik ng National Center for Family and Marriage Research sa school na Bowling Green State University or BGSU sa Amerika, sa 100 na nabuong pamilya, 21 doon yung naghihiwalay at nagkakawatak-watak sa iba't ibang kadahilanan. Maaaring sa pamamaraan ng diborsyo, annulment, or any legal separations. Ngayon, kitang-kita naman natin mga kapatid na talamak na yung paghihiwalay at maraming dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang isang pamilya. Nandyan yung pangangalunya, yung mga hindi pagkakaintindihan, kawalang respeto sa kanyang asawa. Kaya naman yun yung isang dahilan kung bakit gustong-gusto natin ipangaral ang isang katotohanan sa mga tao tungkol sa pamilya. Gumagamit tayo ng mga teksto na lakip doon yung mga role ng bawat isa at kung paano magiging maligaya ang isang pamilya na nakabase sa Biblia. Ngayon, mag-focus tayo doon sa asawang babae. Ano ba ang dapat gawin ng asawang babae at ano yung sinasabi ng Bible hinggil dito?
Ngayon, meron tayong pag-uusapan na dalawang teksto na pwede po nating magamit sa ating ministeryo at paano natin siya ididiin at ipaliliwanag. Doon po tayo sa unang teksto. Basahin po natin yung ikalawang bahagi ng Efeso 5:33. Okay, kung nariyan na po kayo, ito yung sabi, ang asawang babae naman ay dapat magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki. So, bigyan pansin natin yung matinding paggalang. Ano bang ibig sabihin po nito? Ayon sa ating referensya, hindi ito isa lamang simpleng pagpapakita ng respeto, kundi isa itong malalim na ugnayan ng pagmamahal, pagsunod sa mga prinsipyo ng Biblia at pagganap sa mga tungkulin bilang mag-asawa. So ano pong dapat gawin ng asawang babae? Siyempre, kailangan niya magpasakop sa pamumuno ng kanyang asawa. Mahalin niya yung kanyang asawa, alagaan, pagpapakita ng malasakit, at pag-unawa sa kabila ng mga pagsubok. So yun po yung ibig sabihin ng matinding paggalang. Doon naman tayo sa pangalawang teksto. Basahin naman natin yung Colosas 3:18. Okay? Kung nariyan na po kayo, ito yung pagkakasabi. Kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki gaya ng inaasahan sa mga tagasunod ng Panginoon. So, bigyan pansin naman natin yung magpasakop. So, ano naman pong ibig sabihin nun? Ayon sa ating referensya, ito po ay kusang loob, mapagpakumbaba at may paggalang na pagkilala sa pamumuno ng kanyang asawa bilang ulo ng pamilya ayon sa kaayusan ng Diyos. Tandaan mga kapatid na hindi ito nangangahulugan na pagiging sunod-sunuran sa ating asawa. Bagkus, isa po itong malalim na pagpapakita ng tiwala, pagmamahal at malasakit sa pamilya at sa kaayusan ng Diyos. So yun naman po yung ibig sabihin ng pagpapasakop. Kaya naman mga kapatid, bilang konklusyon, yung dalawang teksto na pinag-usapan po natin, pwede natin itong magamit sa ating ministeryo at magandang ipaliwanag po ito sa ating mga nakakausap para mapatotohanan po sila tungkol sa pamilya, specifically na po sa mga asawang babae. Kapag ginawa po natin yon, tutulong po ito para sa kanila na magkaroon ng malusog, masaya at matibay na relasyon na nakabatay sa mga prinsipyo ng Biblia. Maraming salamat, Brother Jacinto, sa malinaw na pagharap ng iyong paksa. Dapat magkaroon ng matinding paggalang ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Si Brother Jacinto ay sinasanay natin sa aralin 1 ng maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ito ay epektibong introduksyon. Natandaan niyo ba yung introduksyon ni Brother Jacinto? Yan, hindi ko nakuha pero ito ay tungkol dun sa pag-aaral kung saan nasasangkot yung mga problemang pang mag-asawa, kung ano yung mga problemang pang mag-asawa kung halimbawa sila ay walang paggalang sa isa't isa. So yung pag-aaral na ganun. No? At pagkatapos ng kanyang mahusay at epektibong introduksyon, inihirap naman niya yung ilang payo sa Biblia kung papaano magiging maligayang pag-asama ng isang mag-asawa na nagsasangkot ng paggalang, isa, at yung isa pang paksa na inihirap niya, yung pagpapasakop ng asawang babae. So ito sa ating aralin, kinapit niya yung ikatlong punto kung saan ipinakita niya kung bakit mahalaga yung kanyang paksa. So sa introduction, nagharap muna siya ng karaniwang problema na nakikita sa ating panahon ngayon at ano yung payo ng Biblia may kinalaman dito. Sa kabuuan, salamat Father Brian Jacinto sa mahusay na pagganap ng inyong bahagi. Tayo mga kapatid ngayon ay darako na sa ikatlong bahagi ng ating pagpupulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago iyan, sabay-sabay po muna tayong umawit ng bilang 59 na may pamagat na Papurihan si Jehova. Halaw po ito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 146, talatang 2. Pakisuyo po sa himig ng ating musika.
unang bahagi ng ating pamumuhay bilang Kristiyano. Ito po ay 10 minutong pagtalakay. Meron din po itong kasamang video. Ang paksa po ay gusto ni Jehovah na maging masaya ka. Tunghayan natin ang bahagi ni Brother Tom Villavicencio. Halimbawa mga kapatid, binagyan kayo ng inyong magulang ng isang espesyal na regalo. Ano kaya yung mararamdaman ninyo? Malamang na masayang-masaya kayo. At malamang na lubos ang inyong pagpapasalamat. Tulad ng Diyos na Jehovah, napakaraming regalo ang ibinigay sa atin. At hindi natin ma-imagine yan sa dami. Halimbawa, kapag kayo ay lumabas dyan, makikita natin yung iba't ibang regalo na ibinigay ng Diyos na Jehovah sa atin. Ipinapakita lang yan kung gaano tayo kamahal ni Jehovah. At gusto and mushrooms. Paborito ni El siguro. Mushrooms, because are umami, and there are lots of different flavors. And then Jehovah makes us hear a lot of sounds, and then we can use our voice, like the instruments that resemble our vocal organs, and then we can use our voice to sing to Jehovah, and we can listen to like things that get us closer to Jehovah, like talks. Salamat kay El. Sino pa po yung nais magkomento? Si Brother Calso po. Gusto niyo ba maging masaya tayo kaya yung dila natin, binigyan niya ng 5 panlasa. Hindi yung isa lang kasi kung lahat, kahit nasukal ay maasim, asin maasim, no? Hindi tayo masisiyahan. Kaya binigyan niya tayo ng panlasa. Ngayon, yung panlasa na yan ay nakakapagbigay kaligayahan na sa atin. Pero sinamahan pa ito ng pang-amoy. Kaya habang inunguya mo kasi yung kinakain mo, mapasok sa lalamunan mo yan, tapos pala sa lalamunan mo, naamoy rin yung lasa. Kaya kapag ka nagsabay yung panlasa mo at yung pang-amoy mo sa pagkain kinakain mo, nasisiyahan ka. Kaya talagang gusto ni Jehovah na masiyahan tayo. Yan, maraming salamat po. Doon po sa pangalawa po, paano ipinapakita ng tunog na gusto ni Jehovah na maging masaya tayo? Halimbawa, sa tunog naman po. Nakakarinig po ba kayo ng mga tunog? Si Brother Roy? Mayroong dalawang uri ng tunog. Ang tunog ng kalikasan at tunog na gawa mismo ng tao. Pinakita doon yung kalikasan, yung huni ng mga ibon, nagaslas ng tubig sa dagat, at yung sa naman tunog na gawa ng tao, yung mga organista na ginagawa natin o ginagawa ng mga tao, yung piano, yung maraming iba, mga cymbals at iba pa. Yan, maraming salamat. Si Brother Odi. Sa kabila po ng dalawang uri ng tunog na yon, yung pinakamaganda po na ginawa ni Jehovah na tunog, yung boses po ng tao. Kasi po yung boses po ng tao ay pwedeng magpuri sa Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pag-awit, panalangin, tsaka pagpapasalamat po sa Kanya gamit yung boses po natin. Yan, maraming salamat. Di basahin natin yung binabanggit doon sa awit 32, talatang 8. Si Kiper, pakisuyo po. Bibigyan kita ng kaunawaan at ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang nakatingin ako sa iyo. Maraming salamat. Nang malaman mong gusto ni Jehovah na maging masaya ka, paano ka nito napakilos na sundin ang mga tagubilin niya mula sa Biblia at sa kanyang organisasyon? Si Sister Juby po. Kaya ko na-study pa lang, sobrang appreciated na may lalang sa lahat na may gusto tayo maging masaya.
Dahil dito, napakilos at sumunod ako sa tagubilin niya mula sa Biblia at sa kanyang organisasyon sa pamagitan ng regular na pagdalo sa pulong, ministeryo, ipabot sa mga taong di pa alam ang salita ng Diyos at ang pangako niya na may buhay na walang hanggan pagkatapos na mawasak ang lahat ng kasamaan dito sa lupa. Yan, napakaganda ng komento ni Sister Jobe. Sa Sister Ampi po. Nung wala pa ako sa katotohanan, lahat ng bagay, kahit anong gusto ko, gagawin ko. Pero, nalaman ko ang John 8:32, napalaya ako sa maling turo, lalo na malaman ko ang pangalan Diyos Jehovah. Dito naugnay ang awit 32:8. Binibigyan ako ng Diyos na Jehovah ng kaunawaan at itinuturo ko sa iba kung anong dapat niyang lakaran. Gagawin niya tayo palagi sa lahat ng oras. Maraming salamat po. Balik po tayo sa chairman. Ang sunod na bahagi po natin ay 5 minutes local na pangangailangan. Ang paksa po ay patuloy na magpakita ng dangal sa ating pagsamba. Na ihaharap po sa atin ni Brother Luistro. Brother Jean Luistro, handa na po kami. Nais nating ulitin yung paksa, patuloy na magpakita ng dangal sa ating pagsamba. Ano ba ibig sabihin ng dangal? Paggalang, karangalan, pagpapahalaga. At yung pagsamba, syempre, yung pagsamba natin sa Diyos na Jehovah. Paano nga ba natin sinasamba ang Diyos na Jehovah? O maraming paraan. Sinusunod natin ang kanyang mga utos, naglilingkod tayo sa kanya sa pamamagitan ng ating ministry, sama-sama tayo nag-aaral bilang pamilya, family worship. At syempre, dumadalo tayo sa pagpupulong dito sa Kingdom Hall. May mga valid reasons kung bakit tayo ay dumadalo via video conferencing. Pero hanggat maaari, sinisikap talaga natin na narito tayo sa Kingdom Hall. At nakikita ng Diyos na Jehovah yung sakripisyo natin, yung pagnanais natin na talagang sambahin siya. Pansinin natin kung bakit dapat natin magbigay dangal sa ating paraan ng pagsamba o sa ating mga pagpupulong. Yung sinasabi mismo ng awit 15:1. Maiksi po sa inyong mga Biblia, basahin natin ito. Awit 15:1. Ang sabi rito, O Jehovah, sino ang pwedeng maging panauhin sa iyong tolda? Sino ang pwedeng tumira sa iyong banal na bundok? Ano yung pinapakita ng tekstong ito? Invited tayo ni Jehovah na talagang dumalo sa ating mga pagpupulong. Isip-isipin, ang Diyos na Jehovah mismo ang nag-i-invite sa atin na pumunta rito sa Kingdom Hall at sa gano'n maging panauhin niya. Kung magiging panauhin tayo ng isang makapangyarihan tao, hindi ba't isang karangalan yun para sa atin? Kaya ano ang dapat maging pagkilos natin habang narito tayo na panauhin o guest ng Diyos na Jehovah? Siyempre pa, kung ikaw ay isang bisita, umakto tayo na para tayong bisita. Magiging pino ang ating pagkilos. At yan naman po ang pinapakita nating lahat sa ngayon. Ang local needs natin ay mga paalala lamang upang patuloy tayo na magpakita ng dangal sa ating pagsamba. Kapag may importanteng event, anong gagawin natin? Darating ba tayo na tayo'y late o huli sa event na yon? Hindi. Kaya number 1, magpapakita ng paggalang o dangal sa ating pagpupulong, darating tayo dito ng on time. At kapag tayo ay nasa pagpupulong, nandito tayo ngayon, ito ba yung panahon para makipagkwentuhan, gumawa ng ingay, o kaya na may mag-check ng social media? Siyempre hindi. Kasi nakikita ni Jehovah yung ginagawa natin. At ayaw niya, naisin niya na makinig tayong mabuti. Kaya ito ang panahon upang sa ganun talagang makinig tayo. At gaya nga ng naidiin sa ating circuit assembly ng baptism talk, makibahagi tayo sa mga pagpupulong sa pamamagitan ng pagkokomento. Ito rin nga ba ang panahon upang sa ganun ay lumabas tayo tapos magmerienda tayo sa isang sari-sari store? Isipin nyo na lang kung kayo ay ang host ng isang event, may inihanda kayong pagkain, pero ang ginawa ng bisita nyo, lumabas kasi mas masarap raw yung pagkain doon sa sari-sari store. Matutuwa ba tayo noon? Hindi. Merong spiritual na pagkain na nilalaan si Jehovah sa ating mga pagpupulong, kagaya nito. Kaya hindi ito ang panahon upang sa ganun, magmerienda tayo.
Totoo, may mga kapatid na may health condition na kung saan kailangan nilang kumain, maring every hour o every kalahating oras dahil sa kanilang health condition. Pero hindi naman siguro tayo ganun, ano? Kaya isaayos natin ang ating schedule upang sa ganun, baka kailangan muna nating magmerienda bago tayo pumunta rito para talagang tutok tayo sa ating pagpupulong. Pansinin rin na kung tayo ay maglalabas-masok, lalo na sa ating Kingdom Hall, security risk ito. Alam natin ang panahon ngayon ay delikado, kaya nagsasarado na tayo ng mga gates ngayon dahil for security reason. Bukod sa nakakaabala ito sa iba, may maaari itong magpangyari na magkaroon ng security breach sa ating Kingdom Hall o sa ating pagpupulong. Ilan lamang ito sa mga paalala upang sa gano'n magpakita tayo ng dangal sa ating pagsamba o sa ating mga pagpupulong. Hindi natin binanggit yung mga paraan ng ating pananamit na nakikita naman natin na talagang inaangkop natin sa ating mga pagpupulong. Napakarami pang paraan at alam ng Diyos na Jehovah yan. Kaya habang masaya tayo na dumadalo sa ating mga pagpupulong, nawa, lagi natin ipakita na talagang mahal natin ang Diyos na Jehovah. At tuwan-tuwa tayo na tumanggap ng mga espiritual na mga pagpapala mula sa Kanya. Maraming salamat, Brother Luis Tro, sa mahusay na pagharap ng paksa para sa ating lokal na pangangailangan. Dadakon tayo mga kapatid sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia gamit ang aklat na Lubusang Magpatotoo. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang Kabanata 22, mga talatang 1 hanggang 6. At ang pamagat nito ay, Mangyari nawa ang kalooban ni Jehovah. Pangungunahan sa atin ang talakayan ni Brother Chito Arjona kasama ang kanyang tagabasa, si Brother Bong Libres. So, gaya na bagit, talakayan natin ang Kabanata 22 na may timang mangyari nawa ang kalooban ni Jehovah. Ito'y hango sa Gawa 21:1 hanggang 17. At nais nating hilingin bilang pasimula si Brother Bong na basahin ang parapo 1 hanggang 4. Naging emosyonal ang pagpapaalam sa Milito. Napakahirap para kina Pablo at Lucas na iwanan ang matatanda sa Epeso na napamahal na sa kanila. Nakatayo ang dalawang misyonero sa may kubyerta ng barko. Marami silang dalang panustos para sa kanilang paglalayag. Dala rin nila ang nilikom na abuloy para sa mahihirap na Kristiyano sa Hudiya at gustong-gusto nila itong maihatid doon. Habang itinutulak ng banayad na hangin ang mga layag, unti-unti nang umusad ang barko palayo sa maingay na daungan. Minamasdan ng dalawang lalaki at ng 7 pa nilang kasama ang malulungkot na muka ng mga kapatid na nasa dalampasigan. Patuloy na kumakaway ang mga manlalakbay sa kanilang mga kaibigan hanggang sa hindi na nila matanaw ang mga ito. Mga 3 taon ding nakasama ni Pablo sa gawain ang matatanda sa Epeso. Pero ngayon, inutusan siya ng banal na espiritu na pumunta sa Jerusalem. May ideya na siya kung ano ang naghihintay sa kanya roon. Hindi pa natatagalan, sinabi niya sa matatanda sa Epeso, dahil itinutulak ako ng Espiritu, pupunta ako sa Jerusalem, kahit hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang alam ko lang, pagkabilanggo at mga kapighatian ang naghihintay sa akin, gaya ng paulit-ulit na sinasabi sa akin ng banal na Espiritu sa bawat lungsod. Kahit mapanganib, itinuring ni Pablo na itinutulak siya ng Espiritu. Obligado siyang sumunod sa utos ng banal na Espiritu na pumunta sa Jerusalem at hindi niya niyang gawin ito. Mahalaga sa kanya ang buhay niya, pero ang gawin ng kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga sa kanya. Ganyan din ba ang nadarama mo? Nang ialay natin ang ating buhay kay Jehovah, taimtim tayong nangako na magiging pinakamahalaga sa ating buhay ang paggawa ng kanyang kalooban. Makikinabang tayo sa tapat na halimbawa ni Apostol Pablo. Okay, maraming salamat sa malinaw na pagbabasa. Ngayon, backgrounder muna tayo, no? Bago nating basahin yung tanong, ano? So, bakit parang napakahirap yata, no? Kay Pablo at kay Lucas na umalis? No? Brother Nolan Vasquez?
Mahirap sa mga apostol ito kasi kumbaga napamahal na sa kanila yung mga matatanda doon sa Episo. 3 taon po sila nagkasama, mas lalagit sa mga ministeryo. Kaya nalungkot sila nung umalis sila sa Episo na yun. So, ano naman ang damdamin ng mga taga-Episo nang sila umalis? No, dahil napamahal. Paano ba ang nagiging emosyon nila? May napansin ba ko dyan sa paragraph, Brother Easy? Doon sa paragraph 2, habang papalayo daw yung barko, kikita sa mukha ng mga naghatid siguro sa kanila na talagang malungkot. Itong mga tao na to, bukod pa dun sa mga matatanda na matagal na nilang kasama. Kasi talagang napamahal na sila at siguro nakasama nila na matagal sa paglilingkuran nitong sina Pablo. Oo. Tama. Mayroon pang punto si Sister Siki. Aside sa nalungkot, nag-aalala din yung mga kapatid para kay Pablo kasi yung pupuntahan niya ay hindi okay. Parang medyo may panganib. Okay. Brother Danny Calso, meron pa ang punto? Tingnan nyo, nung siya nakasakay na sa barko, nakatingin pa rin siya doon sa mga naghatid sa kanya. Malayo na, nakatingin pa rin, kumakaway. Kasi ganun na napamahal yung mga iiwan niya doon sa Epeso. Kaya nakita natin talaga na malungkot talaga yung pag-iwalay nilang yon. Kaya hanggang sa pinakadulo, konting-konti na lang nakikita nila, nakakaway pa rin sila. Oo. No? So yun ang backgrounder sa pangyayaring ito nung pag-alis nila. Ngayon sa tanong natin, bakit papunta si Pablo sa Jerusalem at ano ang naghihintay sa kanya roon? Bakit siya kailangang umalis? Iniwan yung malungkot, madamdaming tagpo na napamahal na siya doon sa mga kapatid. Bakit kailangan niyang gawin yon? Brother Vince, dito sa ating pagkasoyo. Itinuturing niya ni Pablo na talagang inuutusan siya ng banal na spirito. At bagamat alam niya na merong hindi magandang mangyayari doon, dahil alam niya na dapat niya itong sundin, kaya tumalima naman siya. Oo, So, meron pa kayong nakitang naisiyan? Brother Rins, sumali? Sa paragraph 1, meron din siyang assignment. May dala-dala siyang panustos, nalikom na abuloy para doon sa mga kapatid sa Judea, kaya kailangan niyang umalis mula doon sa Mileto. Oo. Tama yun. Brother Calso? Sinong panahon yun, talagang nagkaroon ng tagutom doon sa lugar ng mga kapatid doon sa lugar sa Judea. Kaya talagang kailangan niya magpunta roon para madala niya yung abuloy para makatulong sa mga kapatid sa pananampalataya. Okay, tama. Isang dahilan talaga rin yun, na kaya siya umalis. Sister Hirotani, mayroon pa kayong nakitang punto? Malalaman nga natin kahit na mapanganib, itinuring ni Pablo na itinutulak siya ng Espiritu at obligado siyang sumunod sa utos ng banal na Espiritu na pumunta sa Jerusalem at handa niyang gawin yun. Mahalaga kasi sa kanya ang buhay niya, pero ang gawin ng kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga sa kanya. Oo, So anong na-anticipate ni Pablo na posibleng mangyari sa kanya doon? Sister Ampi Calso, pakisoyo. Kung kay Apostol Pablo, ang pinakamahalagang gawain niya, ang mangaral, gawin ang kalooban ng Diyos, di ganun din tayo. Itim tayong mangako, magiging pinakamahalaga sa buhay natin ang paggawa ng kalooban ng Diyos na Jehovah. Ayun, Yun ang ating natutunan, isang natutunan kay Pablo. Brother Roy, ibang punto pa? Mayroong naghihintay sa kanya doon na naisip-isip na rin niya nung nasa Epeso pa siya. Naisip niya yung bilangguan na maaaring kahantungan niya kasi may threat talaga sa kanya. At yung pangalawa, yung pag-uusig na gagawin sa kanya ng mga taga-Judea. Kasi alam na rin nila at nabalitaan na nila ito, napatungo na siya doon. Oo,
mayroon pang isang hint si Pablo na maaari ikamatay niya, no? Ang pagpunta roon, sa ganong kalagayan. No? Kaya makita natin, no? Yung gusto niya talagang sundin, ang Diyos na Jehova, manghulugan ba ito na magkabilanggo o kamatayan man, So, ano ba yun? Suicidal ba yun? Ano bang talagang hulugan ba yun? Hindi mahal ni Pablo ang kanyang sarili? Na alam naman niya, mapahamak siya. Brother Udi, sige, si Brother Udi muna tayo. Hindi naman po suicidal yun. Alam po ni Pablo na may death threat sa kanya pag tumuloy siya doon. Pero handa niya pong isakripisyo o ipasanganib yung buhay niya para lang masunod yung kalooban po ni Jehovah. Isang punto yun. Meron pa, Brother Calso. Tanda natin ang nagutos sa kanya, banal na Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi niya inaasahan na mamatay siya. Alam niya yun, hindi siya mamatay. Pero alam niya lang, daranas siya ng, maaaring makulong siya, o daranas ng pag-uusig, kapighatian, yun lang maranasan niya. Pero hindi niya inaasahan na mamatay siya doon. Batay dito sa teksto na to, pero sa other text, na-anticipate niya, personally, na maaaring mangyari sa kanya yun, So, sa anong kalagayan? So, sa ganung bagay, anong lesson ang matutunan natin dito? Kung na sa kay Apostol Pablo, napahapyawan ni Sister Ampi kaninang isa, Brother Jean? Ito, paalala sa atin na inialay na rin natin ang ating sarili sa Diyos na Jehovah. Kaya dapat isabuhay natin yung pag-aalay na yon. Ibig sabihin na yung paggawa ng kalooban ng Diyos na Jehovah, yun yung uunahin natin kahit na manganib yung ating buhay. Kasi ganun ginawa ni Pablo, talagang alam niya manganganib ang buhay niya. Pero hindi siya nagdalawang isip o ipinagpaliban yung kanyang pagpunta sa Jerusalem. Kasi nga, sabi nga niya, dahil udyok ng banal na Espiritu, sumunod siya. Ganun din dapat tayo sa ngayon. Natandaan niyo nung nakaraan, yung binanggit niya sa Gawa 20:24. Anong sinabi niya roon? Naalala niyo yung last na pag-aaral natin? Brother Umali? Ang diwa ng teksto, magawa niya lang yung assignment niya, okay na yon. Hindi na mahalaga sa kanya kung safe ba siya o kung naman. Basta matapos niya lang yung assignment niya. Yan. Ano pang naunawaan natin dito sa ating paglilingkod? Anong kondisyon natin sa Diyos na Jehovah na ating paglilingkod sa Kanya? Convenience? Sige, Brother Roy. Si Pablo, mamatay, mabuhay, kay Jehovah siya. Kung titingnan natin, makalangit ito. Kadibiro yung threat din sa kanya. Anong una, alam niya, si Satanas galit na galit sa kanya. Ikalawa, yung mga tao ginagamit din ng salibutan ni Satanas. Asahan talaga, naggipitin at gipitin talaga siya. Kaya bilang makalangit, mahalaga sa kanya kung paano niya gagawin ang kalooban ng Jehovah kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Okay, Brother Raisi, meron pang karagdagan? Lubusang nagpagamit talaga si Pablo kay Jehovah. Kasi pwede niya naman sabihin, Diyos na Jehovah, dito na lang ako sa Efeso kasi nakakatulong din naman ako dito. Ganda na ng buhay ko dito. Kaya nga sumulong yung Efeso dahil sa tulong ng mga kapatid dito. Bakit pa ako pupunta sa iba? Hindi. Dahil sa call ng banal na Espiritu, nagpagamit siya kay Jehovah kasi alam niya may layunin pa si Jehovah para sa kanya. Okay. Sige, Sister Siki, meron pa? Thank you. Tayong mga nakaalay kay Jehovah o nabautismuhan, na yung pagsunod kay Jehovah ay hindi laging nasa kumbinyenteng sitwasyon, kundi meron itong kasamang pagsasakripisyo talaga. Okay, tama. Good. Sister Hirotani, meron pang nakikitang punto, nais i-komento? Katulad sa panahon natin, may idea na tayo kung ano mangyayari sa inaharap. Maaring magkaroon tayo ng sakripisyo or mga pagsubok. Pero palagi nating iniisip na mahalaga man sa atin ang ating buhay. Ang unang gagawin natin, yung kalooban ng Diyos, ang pinakamahalaga. Tama. Sister Gasel Arjona, sa'yo. Nangangako si Jehovah na magiging masaya tayo kapag naglilingkod tayo sa Kanya. Pero bakit tayo inuusig?
'Di ba pag inuusig tayo, nahihirapan tayo. Pero kung titingnan natin, habang inuusig tayo at ginagawa ang kalooban ni Jehovah, nagagalak tayo dahil napapasaya natin si Jehovah. Kaya ganoon din si Pablo, kahit na may buhay, may isa panganib yung buhay niya, alam niya kasi na ginagawa niya yung kalooban ni Jehovah, kaya masaya siya kahit na panganib yung buhay niya. Tama. Okay, Brother Roy. Meron pang nais si Roy. Kasi si Pablo, yun ang buhay niya. Kung gawin ang kalooban ni Jehovah, the rest is wala na. Yun lang talaga. Okay, mag-draw tayo ng senaryo mga kapatid. Titingnan natin, ano? Na-anticipate ni Pablo na pag-usigin siya, maring mabilanggo. Sa atin, sa Pilipinas, ay wala lang kung kailan mangyari bago malaking kapighatian. Assuming nasa malaking kapighatian tayo, realistically, sinasabi natin sa atin ng governing body na posible, makaharap talaga ng pag-uusig. So anong matutunan natin kay Pablo? Okay, Brother, Sister, ano muna tayo? Kay Sister, kay Nanay ni Mayra, sorry po. Sa atin din ngayon, kahit hindi naman tayo para sa langit, dito lang tayo sa lupa, pero pareho din tayo kay Pablo na magharap ng iba-ibang pagsulay, pagsubok. Kaya makinabang tayo sa tapat na halimbawa ni Apostol Pablo sa ngayon. Oo, no. Sister Siki, pakisuyo. Wala pa man din tayo doon sa sitwasyon na yun, gaya ng binanggit nyo, pero paano natin ito ginagawa sa ngayon? For example, dito sa Monel, hindi tayo inaalaw na mangaral pala dito. Pero tayong mga nakatira naman dito ay napakalaking pagkakataon para mapatotohanan ito at nakakatuwa naman yung presidente dito ng asosasyon ay hindi sila nagagalit pag sinesendan sila ng mga link at bagkus na-appreciate pa nila. Oo. No? Ano yung ang palagi nating ina-anticipate natin, ipangaral natin, maaaring mag-trigger sa mundo na pag-uusigin tayo? Ano yung bilanggit sa Apokalipsis? Mag-draw out lang tayo ng konting na anticipation, Kasi hindi naman natin maranasan talaga yung karan si Pablo sa this time. May ilan siguro sa ibang mga basa mga kapatid na bilanggo, pinapatay. Pero halimbawa, generally, sa pangkalahatan, ano yung pangalan natin mag-trigger sa kanila na parang granizo? Ano yung pinapangaral natin doon sa panahon na yun? Sa malaking kabigatian? Bagamat good news pa rin sa atin. No? Brother Calso? Sa panahon yun na pagka dumating na malaking kapigatian, talagang may pag-uusig, hindi maaaring hindi. Kailangan kasi talagang dalisayan yung ating pananampalataya bago tayo manirahan sa lupang paraiso. Ngayon, anong klaseng pag-uusig yan? Patindi. Pero meron ding utos sa atin na ipangaral ang isang mensahe na ng paghatol. Kumbaga medyo matigas na ang pangaral natin doon sa panahon yun. Kaya asahan natin na kung yun ang sasabihin sa atin ng governing body, yung utos na talagang, diretsahan na ang pangaral natin doon. Kaya asahan natin na daranas tayo ng pag-uusig. Oo, no? So yun, Kaya yamang may president na si Pablo at pareho tayo lingkod niya, ni Jehovah, So titingnan natin yung ating pagtitiwala at lakas lang ko para magtagumpay. Pero hindi yun ang hulugan na natatakot tayo, sapagat malakas ang nagbabakap sa atin, katulad kay Pablo. Mamatay man tayo, ang pagkabuhay muli ay nandun pa rin sa atin. Tiyak na pag-asa. Dito tayo sa nadaanan ang isla ng Cyprus sa paragraph 5. Ang barkong sinasakyan ni Pablo at ng kanyang mga kasama ay naglayag ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, magandang lagay ng panahon at walang naging aberya. Kaya naman, nakarating sila sa coast ng araw ding iyon. Lumilitaw na dumaong muna ng isang gabi roon ang barko bago naglayag patungong Rodas at Patara. Mula sa Patara, sa timugang baybayin ng Asia Minor, sumakay ang mga kapatid sa isang barkong pangkargamentong diretso sa Tiro. Sa Phoenicia, habang naglalayag, nadaanan nila ang isla ng Cyprus sa gawing kaliwa. Bakit kaya binanggit ni Lucas ang detalyeng ito sa kanyang ulat? Okay, so tingnan natin kung may mapa tayo sa Brother Ian.
Ang tanong, sa anong ruta naglayag si Pablo at ang kanyang mga kasama patungong Tero? Brother Renz, sumali. Ma-capture niyo ba yung ano? Sige. Pwede nating sundan yung green na line. So sisimula tayo doon sa Mileto, dumaong sila papuntang Kos. Same day lang nakarating sila. Tapos after ng Kos, naglayag sila papuntang Patara. Tapos mula Patara, pumunta sila sa Tiro. Pero along the way, doon sa daan papuntang Tiro, dumaan sila doon sa isla ng Cyprus sa gawing kaliwa. Kaya makikita natin doon sa green na line yung rutang dinaanan nila Pablo. Oo, no. Mukhang malayo-layo rin, ano? Kanina, ano? So, siya nga pala, itong mapang to, no? Nakakatulong talaga pala ito, no? Para magkaroon tayo ng visualization, ano? Kaya napaganda na paglalang sa atin ng governing body, ano? Pinapakita sa atin ang yung kanilang mga paglalakbay kung nasaan, ano? Kaya pwede nating pag-aralan din. Ako, talagang medyo mahila ko sa mga mapping, eh. Kaya I try little by little, no? Kung paano magagawa, no? Kasi maganda talaga magkaroon tayo ng idea kung paano ang kanilang pagmimisyonaryo na paglalakbay, ano? So, meron pa kayong nice i-komento rito sa paragraph na to? Kapatid? So, malinaw naman, yun na lang ang binabanggit dito. No? So, dako na natin yung paragraph 6. Itinuro marahil ni Pablo ang islang iyon at ikwinento ang naging karanasan niya roon. Sa unang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero kasama sina Bernabe at Juan, Marcos, mga 9 na taon na noon ang nakalilipas. Nakita nila roon ang mangkukulam na si Elimas na kontra sa kanilang pangangaral. Nang matanaw ni Pablo ang isla at maalaala ang karanasan niya roon, malamang na napatibay siya at napalakas na harapin ang anumang naghihintay sa kanya. Makikinabang din tayo kapag iniisip natin kung paano tayo pinagpapala ng Diyos at tinutulungang magtiis ng mga pagsubok. Sa paggawa nito, madarama rin natin ang nadama ni David na nagsasabi, maraming paghihirap ang matuwid. Pero inililigtas siya ni Jehovah sa lahat ng ito. Maraming salamat, Bong, sa mali na pagbabasa ng para. Dito sa ating tanong sa A, bakit malamang na napatibay si Pablo nang matanaw niya ang Cyprus? Basahin muna natin mga kapatid yung gawa 6, 8 hanggang 12. Sinong nais natin pagkasuyong bamasa? Sa gawa 6, 13, 8 hanggang 12 pala. Gawa 13, 8 hanggang 12. Brother Jay, pakisuyo. Pero kinukontra nila ni Elimas na mangkukulam, iyan ang kahulugan ng pangalan niya. Sinisikap niyang pigilan ang maging pananampalataya ang prokonsul. Tinitigan niya siya ni Saul na tinatawag ding Pablo na napuspos ng banal na espiritu. Sinabi nito, O taong puno ng bawat uri ng pandaray at kasamaan, ikaw ang anak ng dyablo at kaaway ng bawat bagay na matuwid. Hindi mo ba titigilan ang pagpilipit sa matuwid na mga daan ni Jehovah? Tingnan mo, kikilos laban sa iyo ang kamay ni Jehovah at mabubulag ka. Pansamantala kang hindi makakakita ng liwanag ng araw. At biglang lumabo at dumilim ang paningin niya at naghanap siya ng taong aakay sa kanya. Pagkakita sa nangyari, naging mananampalataya ang prokonsul dahil namangha siya sa turo ni Jehovah. Thank you. Ngayon sa tanong uli, bakit malamang na napatibay si Pablo nang matanaw niya ang Cyprus? Batay sa teksto, ano yung karanasan niya? Nang matanaw na, talagang siguro sa kanya yung kanyang tinitingnan na kapighatian, medyo na siya, at is ng Brother Isi. Meron siyang notable na karanasan na naalala nung sila ay dumaan doon, nung sila ay nangangaral para pangaralan yung proconsul, gaya ng nabanggit to sa teksto. Merong isang mangkukulam na si Elimas na kumukontra sa kanila. Pero nang napagtagumpayan naman nila yon, yung naging mananampalataya yung proconsul. So malamang, nung sila ay dumadaan, ikinikwento niya yon doon sa kanyang mga kasama, nire-reminis niya yung nangyari 9 years ago. Oo, Kaya yun, patibay siya roon. Sa tanong sa B, habang iniisip mo ang mga pagpapala at tulong ni Jehovah, anong nadarama mo? May mga pagsubok, kanya-kanya tayong karanasan.
Brother Mata? Nakapagpapatibay ng pananampalataya. Kasi kahit baguhan tayo kung nakakaranas din ng mga pagsubok at din sa tulong ni Jehovah, naging matagumpay tayo, malaking tulong yun sa ating pananampalataya. Nagiging may gulang tayo. Para si Pablo, naalala niya yung magandang karanasan niya doon, na talagang itong mangkukulam na ito ay talagang tumalima din kalaunan. Habang siya ipapunta naman doon sa Saudiya, kahit anong takot na naramdaman niya, para naibsan siya doon. Alam niya kasi nasa tulong din ni Jehovah, kapag tagumpayan niya rin yon, napatibay yung kanyang pananampalataya, tumitibay din ang kanyang pagtitiwala sa pangako ni Jehovah. At the same time, naging positibo siya doon sa gawain na pinapagawa sa kanya. So tayo ganun din. Kung tayo ay desidido at talagang tayo ay determinado na gawin ang kalooban ni Jehovah, magtiwala tayo kay Jehovah habang isinasagawa natin ang nais niyang ipagawa sa atin. Okay, no? Brother Renz? Natutunan ko doon sa pagtanaw ni Pablo doon sa Islang Cyprus, nung naalala niya yung magandang karanasan niya, na mahalaga din palang i-document minsan o madalas yung mga ginagawa natin. Halimbawa, kaya sa ministry o sa bahay-bahay nagpipicture tayo, nagsiselfie. Kasi pagdating ng panahon, baka sa kanipang hinaan tayo, pag binalikan natin yung mga pictures na yon, mare-refresh tayo, maalala natin kung paano tayo tinulungan ni Jehovah noon, tutulungan niya tayo sa ngayon at sa hinaharap. Oo. Sister Masangkay, pakisuyo. Napatibay po ako dito sa awit 34:19 na kung saan maraming paghihirap ang matuwid pero niligtas siya ni Jehovah sa lahat ng ito. Tunay naman na si Apostol Pablo at iba pang mga lingkod ni Jehovah ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, yung manganib yung buhay nila, pero naranasan nila yung pagliligtas ni Jehovah. So ganun din po tayo. Iba-iba yung naranasan natin, physical, yung pag-atake ng kaaway ay iba-ibang paraan. Pero makakasiguro po tayo, mamatay man tayo, handa si Jehovah na buhayin tayo, maging tapat lang po tayo sa Kanya. Oo. Sister Siki, pakisuyo. Para sa akin yung awit 34:19 na yung paghihirap ng mga matuwid, nakakaharapin ay talagang, minsan pangunahan ka talaga ng nervyos, pero natutunan ko na huwag mag-focus dun sa problemang darating, kundi mag-focus dun sa kakayahan ni Jehovah na tulungan tayo sa mahirap na sitwasyon. Ito, kung sa matagal na tayo naglingkod, tumanda na tayo, anong kaibahan ng pagreminis ng mga lingkod ni Jehovah sa hindi niya mga lingkod? Meron din sila mga recollection eh. Minsan makikita, anong kaibahan? No. Meron ba kayong napansin? Sige, Brother Roy. Anong kaibahan, Brother Roy? Kahit nakalipas na ito, pero buhay na buhay yan hanggang sa kasalukuyan. Kasi kami kasabihan kung ano ka ngayon, kahapon ganun ka. At kung ano ka ngayon, bukas ganun ka rin. Kung matibay yung pananampalataya natin ngayon, kahapon ganun yon. At kung matibay ngayon, bukas ganun din yon. Parang si Pablo, yung karanasan niya doon, napatibay siya noon na para bang nakita niya na sa kasalukuyan, ganun din ang mangyayari sa kanya. Okay, so napansin niyo yung si Brother Carso, pagsoyo. Bagaman may pagkakapareho, meron din pagkakaiba. Halimbawa, problema, kahit saksi o hindi saksi, pareho may problema yan. Ang pagkakaiba lamang ay meron tayong Diyos na Jehovah na siyang aalalay sa atin pagka may problema. Aasahan natin yun. Samantalang sa libutan, wala silang inaasahan, kundi sa sarili lang nila. At hindi naman tama na magtiwala ka sa sarili mo, kundi magtiwala ka lamang kay Jehovah. Sa kanila, past na lang talaga. Wala na, walang pag-asa eh. Pero sa atin, yung karanasan natin, yung ating tumagal ang panahon, nagkastumanda tayo, anong mangyari? Pag nag-reminis natin yun, future ang ating tinitingnan. Yun, kumbaga pa, dead yung kanilang, yun. Sa atin, proactive yun, nandoon lagi. So yun ang kainaman kapag nag-reminis tayo sa ating mga napagnagawang paglilingkuran matagumpay. Brother Isi. Nagagamit din natin yan, hindi lang sa ating sarili. Nagagamit din natin yung pampatibay sa iba. Pansinin kaya kinento ni Pablo yon, malamang kasi maganda yung karanasan. Nakita niya na nung nagsisimula pa lang yung paglaganap ng Kristyanismo dun sa area na yon, dito kami nagsimula.
ayan, meron nga kaming na ganitong pangyayari. So, napatibay sila. Tingnan mo ngayon, ang dami nang nangyari dahil sa pagsisikap ng mga kapatid. Oo. Brother Vasquez, maraming komento. Tulad ng ikininto na rin ng kapatid, pwede rin natin ikwento sa mga tao yung mga karanasan na yon at baka rin sila sakali, mapapatibay rin sila at makilala rin nila ang Diyos na Jehova at makapaglingkod din. Ano mga ating paglingkuran, maranasan, magtatagumpay lang tayo kung lubusan tayong magpagabay at magtiwala sa Diyos na Jehova. Tawag natin ang Chairman. Maraming salamat, Brother Arjona, at sa iyong tagabasa, si Brother Levi Libres, para sa mahusay na pagharap sa amin ng pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Lubos tayong nasiyahan at nakinabang sa mga pagpapalang tinanggap natin mula sa Diyos na Jehova. Kanina, sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, nakita natin kung paano maligaya ang bayan na si Jehova ang Diyos. Paano tayo naging maligaya? Siyempre pa, doon sa ating pag-asa, doon sa kapatiran Kristiyano. So lahat ng ito ay nagdudulot sa atin para tayo ay maging maligaya. Tayo din ay nagsanay at natuto sa mga estudyante natin kanina sa pagbabasa ng Biblia at sa mga presentasyon na ginampanan ng ating mga estudyante. Natuto din tayo sa isang maiksing pahayag, may kinalaman sa kung paano makatutulong ang paggalang sa pagitan ng dalawang mag-asawa at para maging maligaya yung kanilang buhay mag-asawa. At syempre pa, sa pamumuhay bilang Kristiyano, ay nakita natin yung bahagi sa video kung paano tayo ginantimpalaan ni Jehova ng mga sense organ para tayo ay masiyahan unang-una sa pagkain at dun sa ating mga naririnig na mga tunog. Siyempre pa, sa lokal na pangangailangan at pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Maraming salamat po sa lahat ng gumanap ng ating mga bahagi. Marapat lang din na pasalamatan natin ang Diyos na Jehova sa ating tinanggap na espiritual na pagpapala. Awitin natin ang awit bilang 85 na may pamagat na tanggapin ang isa't isa. Ito po ay halaw sa Aklat ng Roma, talatang 15, Kabanata 15, talatang 7. Pakisuyo po sa himig ng ating musika.